Pasok ang Pilipinas sa listahan ng may pinakamataas na positive experience sa buong mundo. Samantala, ang pagiging positibo sa buhay dapat ding balansehin ayon sa isang sociology professor. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Kung wala sa barbershop, minsan ume-extra bilang construction worker si Ariel. Mahirap ang buhay, pero kinakaya raw niya lahat gagawin para sa pamilya. Matibay para maging masaya tayo pag nakaka-kaunti ang kita, kahit kaunti, basta may okay naman tayong nakakabili naman tayo ng kaunting pangulam. Danas din ng housewife na si Jessa ang kabi-kabilang problema, pero hindi raw ito rason para bumigay. Lalo ngayon magpapasukan, yung iba marami pang mga hindi nakakabili ng mga gamit sa school, ganun. Eh kapag hindi ka naging positive, tatalunin ka ng mga problem, mga depression. Ang ganitong disposisyon kinilala sa isang survey sa Amerika. Kabilang sa listahan ng highest positive experiences sa buong mundo ang Pilipinas sa 82% itong positive experience index. Kung ako yung magiging negatibo sa buhay, ano na pong mangyayari sa pamilya ko? Laban lang po tayo. Hindi na raw ito nakakagulat ayon sa isang sociology professor na si Abvic Ryan Maghirang. Noon pa man, dala na ng mga Pilipino ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay. Siyempre, naniniwala tayo na, of course, there is always light at the end of the tunnel. Nagsisimula ang lahat sa pagiging positibo para masolusyonan kung anumang problemang meron tayo. Pero dapat daw balansihin ang pagtanggap sa nangyayari sa buhay. Kailangan maging maingat din tayo na hindi po pwede na puro positive na lamang. Kailangan yung pagiging positibo natin, sinasamahan din natin ng paggawa. Pinaguhugutan daw ng lakas ng loob at pag-asa ng maraming Pinoy ang pananampalataya sa Diyos, pamilya at kaibigan. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.